Blessed day everyone, we are back with another video. May mga subscriber tayo na nagre-request ng kung paano tayo nagko-conduct ng PMS ng Eaton Cooper Fire Detection Alarm System, FDAS. And it so happen na may sked tayo na PMS dito sa bandang Las Piñas, no? So ang client natin ay isang hospital. So mga around mga 3 years ago natin na-install to, no? So samahan nyo kami, no? Check natin kung maayos pa yung na-install natin 3 years. So pag nagko-conduct kami tayo ng PMS, no? Especially ng FDAS, so meron lang tayong sinusunod, 3 lang to. So basic lang to. First is siyempre cleaning ng initiating devices. Ano yung mga initiating? Yung mga smoke detectors, heat detectors, manual call points, etc. mga initiators. And second step is yung updating ng program configuration, no? Tignan natin baka may mga error na o may mga nabura. Okay, so para mapagana natin na maayos yung system. And the third, yung pinaka-important is yung testing natin, no? So test natin yon. Nagbibig kasi at the end of the PMS, siyempre magbibigay tayo ng certificate niya sa client na nag-conduct tayo ng PMS. Yun ang magiging basis ni BFP, no? Bureau of Fire Protection, para mapirmahan yung renewal ng kanilang business permit. So mga nagtatanong pala, no? Sa client natin sa hospital na to, hindi lang FDAS ang na-install natin, no? So we have installed several auxiliary system, no? Ito yung mga to, actually 6 to. Yung IP high definition surveillance system, nurse call system, PABX telephony, no? And PABGM emergency evac system, door access via face recognition, fingerprint or via card. And then lastly yung FDAS natin, no? Fire Detection Alarm System. Mamaya itetest natin kung naka-integrate kasi itong FDAS natin sa PABGM emergency evac system, no? So mapapakinggan nyo kung paano siya gumagana, no? Ano yung message, no? During fires, no? So yun, no? Start tayo. So bago tayo mag-start, no, mag-conduct ng PMS, siyempre dapat disable natin lahat ng sounders, siyempre kasi baka may istorbo ang ating mga patients, no? So and other output devices, no? Other output triggering devices. Okay, so yan, ito si Limar, ang ating pinagpipitagang technician, no? So disabling the sounders and other outputs. And then press OK, mute buzzer, and exit. Mga kinabit natin na CCTV, no? Network cameras yan, no? Ito yung PABGM emergency evac or NBR switches, POEs, PABX. Pala si Mr. Vincent Capedor, siya yung ating facilities manager. So yun guys, no? So nag-start na yung mga technicians natin na maglinis ng mga initiating devices natin. Ito nga pala si mga technician natin, sila Robert and JR, no? And ating team leader na si Herwin. So simple lang naman, no? So baklas ng heads, ang blower para matanggal yung mga residue, mga dust particles, etc., no? Para malinis yung ating smoke detectors and other initiating devices.
Yan guys, no? So yan, nadaanan lang namin ang ating install natin na nurse call system, no? Meron niyang video, no? May video monitoring system yan, no? Hindi lang audio intercom. And then ito yung nakalagay sa nurse station, no? Itong malaking black na screen na yan yung pagmamonitor ng video natin sa mga patient. And then ito yung master unit natin, together, wala pang ano yan, natanggal yung mga magnetic, kakabit niya pagka may patient na, no? So yun yung PC natin. So tapos na tayo sa pagka-cleaning, no? Cleaning stage, no? So since nagbaklas tayo ng mga heads, mga devices, so expect natin magpo-fault yan sa panel. Okay, so iba't iba yan, no? Open circuit negative, loop 3, missing device, etc., no? So simple lang, no? Reset mo lang yan. Pag reset mo yan, enter the code, tapos reset, yun, babalik na yan sa normal, no? So then tapos na tayo sa part 1, which is yung cleaning, no? So part 2 tayo. So sa software tayo, reconfigure natin, no? Check natin yung mga errors at yung mga kulang na sa program natin, no? And then pagtapos nito, download natin and upload doon sa panel. So guys, no, tapos na tayo sa part 1 and 2 ng ating PMS. So dito na tayo sa third and last part, which is yung testing natin, no? So iniwan ko na yung video na ito, panoorin nyo na lang. So nag-test tayo ng smoke detectors, random, and then yung manual call point, and then yung syempre yung mga sounders, no? So pagka nag-fire yan, in case of fire, so magkakaroon ng emergency evacuation message, yung PA-BGM natin. So and then yung elevator recall, no, gagana din. So bababa yung elevator sa ground floor, magbubukas yung pinto and magsha-shutdown, no? So para ma-prevent natin na magsakay ulit ng mga tenants and patients yan sa elevator. Bawal po kasi yan. So thank you for watching, no? So sana may mga napulot kayo, kahit konti. Thank you very much and have a blessed day, everyone.